Marquez daw at ang mga Duterte ay anti-government. At isa pa, nananawagan siya ng pagkakaisa and sinasabi din niya na ICC na ang pinaka-fair. Ano pa daw ba ang inire-request natin? Bakit gusto pa natin pauwiin si Pangulong Duterte? Nasa ICC na, which is ang pinaka-fair daw po na korte sa buong mundo. Kahit ano, tulad niya, may nagsasabi sa atin na bobo tayo, parang sabihin na lang natin, it takes one to know one. So kung bobo kami, bobo ka din. Tayo lang yan. 1,000 kaso ang complainant ako. At dahil lang yon sa aking katayuan bilang Vice President. Tapos susunod pa, Presidente, ako. Tapos, taon-taon na lang na gano'n, pero hindi talaga, wala talagang mga proyekto na nag-a-address sa baha. Ibig sabihin, inaantay na lang natin dumating yung bagyo at yung baha at maging biktima na naman tayo ulit ng baha taon-taon. So, yun yung napag-usapan kanina sa pagsimula ng aking bisita. Vicky, tanong ko lang po, kasi may breaking news kanina na na-deny po yung motion to post bail ni Pastor Apollo Kibuloy. Na ibalita niyo po ba sa kanya yun, or kung hindi, anong pong reaction niyo patungkol doon? Ang sabi, hindi ko nabalita sa kanya kasi ngayon ko lang nalaman na na-deny ang motion for bail ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero nabanggit namin kanina, napag-usapan namin kanina si Pastor Apollo Kibuloy. Pero as usual, yung kwentuhan namin tulad ng buhok ni Trillanes ay sabi niya na pareho daw sila ng palad ni Pastor Kibuloy, pareho daw sila ng kapalaran. Tapos sabi niya, sana pala hindi na lang kami naging magkaibigan, baka pa hindi kami napunta sa detention. Tapos sabi ko wala namang kinalaman yung natawanan kami. Sabi ko wala namang kinalaman yung mga guhit niya sa palad sa inyong sa mga pangyayari ngayon. Sabi ko sa kanya, politika lahat yan. Yes, Vice, good afternoon po. Salamat sa oras at panahon. May continuation ka, Boss Dave? Mamaya na. Ma'am, may iba po tayo. Sinabi po ni House Spokesperson Princess Abante, tungkulin po daw ninyo makinig sa State of the Nation address ni BBM. Sabi niya po ay handa ang Kamara, ay welcome kayo sa kaligdagan o kayo sa suna. Kung comment mo ang business. Wala tayong batas. Wala tayong batas na nagsasabi tungkulin ng mga Pilipino ang makinig sa presidente. Ang nasa batas natin nakalagay, tungkulin ng presidente ang magbigay sa atin, mga Pilipino, kung ano yung estado ng ating bansa. Siya yung may tungkulin, tayo walang tungkulin, makinig. We have the rights to listen or to not listen. There is no law mandating us to listen to the President give his State of the Nation address. Thank you, ma'am. At additional, ma'am, giniit po ni House Spokesperson Atty. Princess Abante na galing sa mga ebidensya at testimonya ng mga testigo ang kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Anya, marites po daw ay yung sinabi ninyo na nakakulong si PRRD dahil sa chismis. May sagot po ba tayo dito? Siguro dapat huwag magsalita si Miss Abante patungkol sa ICC case dahil spokesperson naman siya ng House of Representatives at wala namang kinalaman ang House of Representatives sa ongoing na kaso ngayon. Nandito ako bilang isang Pilipino, bilang isang Vice President ng Pilipinas na pinaglalaban yung karapatan ng isang kasambayan natin na Pilipino na kinuha
sa kinuha sa Pilipinas at dinala sa ibang bansa para ikulong. So ako, meron akong right, I have all the right to express my anger against what the administration of BBM did. Pero si Princess Abante, siya ay isang spokesperson ng House of Representatives. So ang dapat niyang itinatopic o ibinabahagi sa taong bayan ay kung ano yung nangyayari sa House of Representatives. Huwag na siyang sumausaw. Ayun. Huwag na siyang sumausaw sa it's out of her league. Other issue po, okay lang. Sinabi po ni Philippine Ambassador to the US na si Jose Manuel Romualdez. Tulong para alaga ang puso, resistensya, mata at buong katawan. Centrum Advance. Romualdez na bukas po ang Pilipinas sa plano ng Amerika na magtayo ng isang ammunition factory sa bansa. Una nyo na pong pinuna yung foreign policy ni Marcos Jr. dahil sa masyadong pagkiling sa US. Ma'am, ano po ang masasabi niyo dito? Makakabuti po ba ito sa bansa natin, plano ng Amerika na magtayo ng isang ammunition factory sa Pilipinas? Oo. Ang nakalagay sa atin sa Ligang Batas, no, na meron tayong dapat independent foreign policy. Kung yung ginagawa ng gobyerno ay tungkiling sa iisang bansa lang, ibig sabihin nun, wala na tayong true independent policy. So, dapat hindi lang ako yung kumukontra, lahat tayo mga Pilipino kumukontra sa plano na ito. Dahil ang ating mga dalaw ay dapat for the interest of our country. Hindi para sa interest ng ibang mga bansa. Hindi lang Amerika, no? Kahit anong bansa yan. Hindi para sa kanila ang galaw ng natin mga Pilipino. Ang mga ginagawa natin ay dapat para sa interest ng ating bansa. Sa VP, mabalik po tayo, ma'am, doon sa issue ng pag-deny sa bail ni Pastor. Sa pagkakakilala niyo po ba kay Pastor Apollo Kibuloy, personal na opinion lang po, dapat po ma-approve or mali po ba yung desisyon ng korte na i-deny siya considering na mahina naman po talaga yung mga ebidensyang pinipresenta at puro hearsay lamang. Sa inyo po bang pagkakakilala, pwede niyo po bang i-vouch si Pastor Apollo Kibuloy sa mga kababayan natin? Hindi ko alam, unang-una, hindi ko kasi nabasa yung desisyon ng judge kung bakit dininay yung application for bail. At pangalawa, hindi ko rin alam kung ano yung ebidensya na ipinakita ng prosecution para sila mag-oppose sa pag-apply ng bail ng accused. No? So mahirap magbigay ng comment kung